kung bakit minarapat nila na mag-conduct pa ng mas masusing investigasyon paukol dun sa mga naging pagbanta no, na ginawa ng Vice Presidente. No? So nasabi niya, isa sa mga bagay na yon ay nabalikan nila yung video ni Davao City Mayor Baste Duterte kung saan sinabi niya dun sa isang pagpupulong ng Ridge Coalition na iisang ulo ang gusto nila. No? Gusto nila ang ulo ng Presidente Marcos. At dahil dito, naiugnay niya to dun sa naunang video na nakita na natin sa pamamagitan ng testimonya ng dalawang witness natin, no? Na sinabi naman ng Vice Presidente sa isang interview na she was imagining cutting the head of the president, no? Cutting off the head of the president. Sabi niya, ba? Na gusto kong putulin yung ulo niya. So, dahil dito, nakita nila na parang may pattern, no? Considering that this same words, no? This same threats came from the same family. No? At he also emphasized na maliwanag na hindi na lang threats yung ginawa ng Vice Presidente. No? Actually, ito ay isa ng confession. And ang isa sa mga pinakamaliwanag na punto na sinabi kanina no, ng NBI Director, kailangan nating linawin no, na ang tinutuntun na lang dito no, ay yung identity nung assassin na kinausap ng Vice Presidente. No, kung kanino siya nagkaroon ng agreement no, na patayin ang Presidente. Pero wala nga ng question dun sa kung meron bang mamamatay tao na kinausap ang Vice Presidente. No, kailangan nating distinguish yung dalawa na yan. No? At tulad ng sinabi ng NBI Director, wala nang question dun sa fact na yon na meron ng kinausap ang Vice Presidente at ito ay pumayag sa kanyang kagustuhan na patayin ng Presidente. No? Tulad ng sinabi ng NBI Director, ano ang preba natin? Yan mismo yung preba natin, yung mga salitang nanggaling sa Vice Presidente. No? This is, again, an admission against interest. So, tulad ng naging paliwanag niya kanina, ang tinutuntun na lang ngayon ay yung identity, no? Pagkakakilanlan nitong tao na to. Can we get to the next slide? Okay, so binalikan din no dito sa kanilang investigasyon na ginawa, binalikan din no yung mga past actions ng Vice Presidente at nakita dito yung pattern of violence na naging aksyon niya. Magmula dun sa nakita kung paano sinaktan ng Vice Presidente yung sheriff na gumagawa lang ng kanyang trabaho, no? Tapos binalikan din yung mga naging dito na pumasok yung kanyang nasabi na kasama sa kanilang investigasyon, nakita nila yung isang statement, no, written statement na ginawa ni Mr. Las Cañas na it appears it was submitted before the ICC. So, and doon na nga pumunta kanina na kinaklarify natin, maliwanag naman na ang konteksto nitong dokumento na to ay pinapaliwanag lamang ni NBI Director na isa to sa mga bagay na tinignan nila. No? Sinuri nila at naging basehan kung bakit nakita nila na kailangan dapat seryosohin itong pagbabanta. No? Actually, hindi lang pagbabanta, confession nitong assassination plot ng Vice Presidente. So, dahil nga dito no, sa mga bagay na to, dahil naging maliwanag na hindi siya isang singular act lang, no? Consistent ang naging action ng Vice Presidente magmula nung unang sinabi na gusto niyang putulin ang ulo ng Presidente hanggang sa umamin na nga na meron na siyang nakausap na tao na pumayag sa kanyang kagustuhan na patayin ng Presidente hanggang dun sa mga sumusunod na mga interviews kung saan hindi niya binawi ang kanyang sinabi, no?
dahil dito, sineryoso ng NBI itong bagay na to at nag-create sila ng special task force, no, para mag-focus dito sa pag-iimbestiga sa bagay na to. At tulad ng sinabi niya kanina, meron ng mga leads, no, na importante sa pagtukoy sa kakilanlan nitong tao na to. At but because it's a matter of national security, he cannot at this time disclose it, no, to the public. So I think with that, we're ready to take questions from you. Alright, para sagutin ang inyong mga katanungan, let us also welcome a member of the public prosecutor. Bibigyan lang natin ng pagkakataon na makapag-settle down sila sa kanilang puan. Alam ko marami kayong mga katanungan, marami akong nakitang nagtataas ng kamay. Kaya marami tayong mga miyembro ng panel na ngayon na nakahandang sumagot sa inyong mga katanungan. So, bigyan lang natin sila ng konting pagkakataon na makasettle down. Okay? Tulad po ng nasabi ko, let us also welcome Public Prosecutor, Representative Terry Ridon of Bicol Saro Party List, and spokesperson, Representative Zia Alonto Adyong of the 1st District of Lanao del Sur. So, they are now ready to answer your question, unless we give the floor first to Congressman Ridon. I'll make a statement first before the questions. Marami mga sinabi kanina, hindi ba? At una sa lahat, ang hindi natin na maintindihan po rito, yung po nga pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Ang tanong ko sa depensa ngayon ay paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano ho naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Hindi ba? Paano naging chismis yung pong meron pong open, active investigation ang NBI itself, led by the Director himself, para tukuyin po yung persons of interest. So hindi ho chismis yun. Aktual na investigasyon po ito, mga kaibigan. So hindi ho natibag si Director Matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag. At I think we also take exception to the manner by which a question was posed relating to testing the credibility of Director Matibag doon po sa pagtatanong patungkol sa kanyang asawa, si Congresswoman Ann Matibag. Nakakatawa kasi ang totoo, hindi ho kailangan magpaalam ni Congresswoman Matibag sa mga kanyang desisyon bilang kinatawan, elected na kinatawan ng isang distrito ng Laguna. Kasi meron namang sariling pag-iisip si Congresswoman Matibag in the same manner na meron ng pag-iisip, desisyon si Director Matibag sa kanila pong mga karera sa buhay. So we find that there is no relevancy in testing the credibility relating to that particular point. No? So I think that needs to be stated, and we're opening ourselves to questions already. All right. Dwight? There's the mic. Magandang gabi po. Unang question ko po, does it concern the prosecution that in the court of public opinion, they will still care na malaman nila kung sino yung hitman o maipresenta yung hitman, or that hindi enough yung confession lang or admission against interest ni Vice President Sara Duterte? Well, unang-una, kailangan dito naalalahanin natin dun sa grave threats ni hindi mo kailangan, no, ipakita na meron talagang assassin. Hindi mo kailangan para may managot sa grave threats ay kailangan meron muna tayong makitang bangkay. Meron tayong nakitang talagang nangyari itong bagay na to. Sapat na may ginawang pambabanta na gumawa ng bagay na labag sa batas. No?
At ito ay seneryoso, no? Dahil nakita, no, based sa actions nitong gumawa ng pagbabanta before, during, and after, no, na sinabi itong mga bagay na to, ay seryoso siya. No? At na-produce niya yung effect na gusto niyang gawin. No? Which is, as we've stated, dito nagkaroon ng official statement from the President saying na nakakabahala itong ganitong mga sinabing pagbabanta. So, first and foremost, we don't even need to establish, no, that there is actually an assassin. But even if there's no need for it, as we've stated, it's clear already, oh, that there is an assassin. Oh. Yes, impeachment is both legal and a political process, but considering it's a legal process, kailangan i-consider yan, no? Yung rules on evidence dito, which we've been pointing out to a couple of times already, that itong admission against interest is one of the highest forms of evidence dahil itong pag-amin na to nanggaling na to mismo dun sa respondent, no? So para sa amin, no, dahil lang sa mga bagay na yan, napakaliwanag na malakas yung basehan based sa evidence na nailatag na sumusuporta dito sa article on grave threats. Yeah, but I'd like to add something, no. Are we concerned because the NBI has not named names? Only that Director Matibag informed the court that there are already persons of interest that they would like to follow lead to in terms of the investigation. No, we are not concerned. What we are more concerned if the NBI had not stepped in and investigate the case. No? Mas concerned kami doon kung walang ginawa ang NBI despite the fact na very clear yung pagbabanta ng Vice Presidente. Why am I saying this? Having raised and grew up in a community where we are all exposed to conflicts, no? We cannot let the government sit down and wait until words become bullets. No? Klaro po yun. Ito'y pagbabanta at hindi dapat to sineset aside or hindi dapat ito pinabawalang bahala na lang. So I think it's more concerning for the Filipino people if FBI did not do anything. No? At least now, we have learned from the NBI director that there are still an ongoing case build-up, open investigation, and there are persons of interest proving that the grave threat is not just uttered in words, but there was already that plan. I think that was the testimony of Director Matibag. 2 weeks ago, we've heard about Attorney Calilong, na-establish na yung authenticity ng digital evidence. Attorney Lotok also informed and then testified yung kanilang ginawang investigation, and ito na napakita sa atin ni Director Matibag na merong plano na hindi lang ito isang tao ang nagplano or banta na isa lang gumawa or just mere rhetoric born out from the impulsive or yung utterances dahil galit siya, but there was already that indication that this is a plan and the plan is to be carried out. That's why the investigation has to proceed. So, yun po yung yun dapat po yung posisyon ng ating taong bayan na mas nakakabahala kung hindi gumalaw at nag-imbestiga ang NBI. To Congressman Terry naman po, is the NBI or the government's investigation in any way undermined by the fact that it has taken us nearly 2 years or 2 years have passed since Vice President Duterte issued that kill threat during the virtual press conference at hanggang ngayon po ay wala pa ring identity doon sa hitman? Well, hindi naman kasi when did Mayor Baste Duterte actually utter the relevant threat against the President? Ilang buwan lang ho yung nagdaan doon eh. So basically nga ho, katulad na binabanggit kanina, dalawang bagay ho yung halaga nito pong testimonya po ni Director Matibag. Nabuuin yung kwento doon po sa investigasyon nila. So, made na ho yung previous threats eh. Napatunayan na ho yun doon sa mga witnesses po, Mr. Calilong and Mr. Lotok. Ang bit-bit po ni Attorney Matibag ngayong pong araw na ito, ano pa yung tuloy-tuloy na pagbabanta?
sa buhay ng atin pong Pangulo. So, nabanggit na niya, there's an active open investigation. I think they had identified persons of interest already. No, pero kahit nga sa totoo lang, kahit hindi niya banggitin ito pong continuing threats na ito, dahil nailahad na po, which is basically yung pong previous threat ng pangalang Pangulo against the President, basically tapos na yung pong paglalahad dito po sa article on threats. Dwight, dadagdag ko lang yung mabilis dun sa una mong tanong. Alalahanin natin nung tinanong ang si NBI Director Matibag kanina, kung sa tingin niya meron ba talagang assassin, napakalinaw ng sagot niya. Sabi niya 100% naniniwala siya na meron. Dahil na nga galing sa mismong pag-amin ng Vice Presidente. At importante din siguro na paliwanag natin, no? Tinatanong, bakit pagdating dun sa pag-amin niya na may kinausap na siya na tao na patayin ng presidente at pumayag na ito, bakit ito pinapaniwala ng NBI? Pero bakit yung mga iba naman niyang sinabi dun sa parehong panahon tulad ng merong supposed corruption, bakit yun na hindi pinapaniwalaan? Simple ho kasi kasi yung unang statement, yan ho yung tinatawag na admission against interest. No? Para paliwanag ko lang ho, ang rason ng batas kung bakit kinoconsider ho yan as proof of truth of that statement dahil alam ng batas na hindi mo sasabihin ang bagay na makakasama sa'yo kung hindi yun totoo. Diba? It's against your interest. Bakit? Dahil itong bagay na inamin mo, it could put you at risk of incurring criminal liability, like in this case. No? So, yun ang rason doon. Hindi mo siya sasabihin kung hindi siya totoo dahil ikakasama mo siya. No? Kaya yung pag-amin na meron na siyang kinontratang tao na patay ng presidente, it's an admission against interest, kinoconsider yan as pruweba, no, ng katotohanan ng statement na yun. Bakit yung ibang allegations tungkol doon na sinabi niya tungkol doon sa same press conference na yan, bakit hindi siya considered as proof? Kasi hindi siya admission against interest. These are just allegations that should be proven by the person who made it. So yan ho yung mahalagang distinction ng dalawa kung bakit yung pag-amin na meron siyang pinatay, it's considered as proof of that statement. All right, Rosalie. Good evening, sirs. May we get your statement po, si Vice President Duterte is out of the country until July 31 amidst her impeachment trial. Happy trip po. How about Kong Terry and Attorney? Nothing to add. Yeah. Safe travels and happy trip. And hope she'll be back soon. Sir, may nakarating po ba sa inyong rumors ng possible resignation of the Vice President? Wala, sa bahagi ko po, wala pa ako narinig na ganoon pong kwento. But if ever this happens, how will this affect the impeachment trial? Well, ang pagtingin ho namin, at ito naman ho yung pagtingin din po ng ibang mga legal na eksperto, dahil nagtutuloy na po ito, dapat magpatuloy pa rin po yung paglilitis kasi hindi lang naman ho yung pagtanggal ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan din po dito yung habang buhay na hindi po pagiging taong gobyerno. Hindi na siya pwedeng ma-appoint, hindi na pwedeng ma-elect sa atin pong pamahalaan. So, I think it might be the prosecution's position na dapat magtuloy pa rin po yung pong paglilitis. Dadagdag ko lang po, tandaan po natin kung ipakukumpira po natin doon sa kaso ni Ombudsman Mercedes Gutierrez, no? Hindi ho siya na-impeach. Ito po ay na-impeach na siya. Ibig sabihin, ang next step pala talaga, as according to the Constitution, ito mga abogado kasama ko dito, ay para matapos itong impeachment trial na ito, dahil nasa jurisdiction na ng Senado, ay magkaroon ng open trial at mag-decide ang mga huwes kung ano yung magiging judgment nila. Even if she resigns, for example, it will not absolve, no? It will not even terminate the impeachment trial because the only way to terminate the impeachment trial is for the court to finally reach a decision. So, dadagdag ko lang po yun. So, if ever lang naman po, if ever lang po na mag-resign siya, you will still push for the continuation and the conclusion of the impeachment trial?
Siyempre sa dulot-dulo naman po yung Senate Impeachment Court po yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. Pero I think that will be the prosecution's position po dyan sa bagay po na yan. Dapat magtuloy pa rin. Tama ho yan. Kailangan intindihin ho natin na ang mga karampatang mga kaparasuhan na nakalagay sa saligang batas ay hindi pwedeng takasan, no? Sa simpleng pag-resign. No? Lalo na dito sa bagay, sa paglilitis na to, nakapagpresenta na ng malakas na ebidensya ang prosecution, at least based dito sa article on grave threats, no? At kahapon lang, no, nag-grant ang request natin for subpoena, no, kung saan mapapakita yung kabuuang yaman ng Vice Presidente na napakalaking bagay para mapakita ho, no, yung malakas na basehan ng article naman ho on unexplained wealth. So, but at the end of the day, tulad nga ho ng sinabi ni Kong Terry, this is a matter that will be determined and decided upon by the impeachment court at the appropriate time. At saka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya pagka hinarap na po yun sa paglilitis. All right, thank you, Rosalie. Now, Lance, it's your turn. Hello po, good evening. I'm Lance po from Newswatch Plus. Balikan ko lang po yung sinasabi kanina ni NBI Director Melvin Matibag. Ang sinasabi niya kasi, hindi na lang daw po bantay yung kanilang iniimbestigahan ngayon, kundi isa ng plano na patayin si Pangulong Bongbong Marcos sakaling may pumatay nga sa pangalawang Pangulo. Given this development or this shift, if I may call it, gaano po ito ka-material? Gaano ka, napabigat po ba nito lalo yung kaso ng prosecution? Definitely, no? Kasi, again, ang pinag-uusapan dito, yung betrayal of public trust, no? Or pagtataksil sa tiwala ng bayan, no? Pati yung culpable violation of the Constitution. No? At pinaliwanag naman ito kanina ni NBA Director Matibag na kailangan nating i-consider ito dahil para makita natin yung gravity, kung gaano kamali itong pag-amin na to, itong confession na to, na meron ng kinausap na tao na pumatay sa presidente na pumayag na. No? Dahil at the end of the day, yan ang titignan natin. Itong ganitong aktuasyon, itong ganitong asal, itong ganitong act, no? Karapat dapat ba ito para sa mga pinaka matataas na lingkod bayan natin? No? So, yes, ang sagot namin dyan, yes, it's material. It becomes even more clear, no, that the article on grave threats is really backed up and supported by strong evidence. Anything to add, sir? Well, sa akin lang, the plan can also translate into capability of one person to carry out this crime. And I call it crime na because hindi na nga siya grave threat, may plano talaga. So the intent is really there from the very start. It's just a matter of carrying it out. So, yes, it will really add up to the strength of the prosecution's presentation under the Article 4. Na kung titingnan mo, hindi lang pala ito, sabi nga ni Kong Terry, yung mga words na ginagamit nila na hearsay or mga chismis, hindi lang acta ito, na-debunk yung ganong klaseng, I mean, to a point that they even said that it's a hearsay without even refuting the very testimony of Director Martida would only prove that they cannot do anything, no? The defense, no? Cannot do anything to actually bring down the testimony of Director Martida. So yes, to give you a short answer, yes, because plan can all speak out about a capability of one person. Because how can you even carry out this plan if you don't have that capacity? Number one, there's already that person that you have talked to and agreed with to carry out this plan. No? So yun man lang on that basis alone, para sa prosecution at para dun sa ating taong bayan, na prove na talagang kinakailangan i-continue pa rin ng NBI itong investigation na ito. Kasi it will
affect the national security apparatus nga under threat pa rin ang president as of this moment. Last na lang po on my end, medyo susugan ko lang po yung tanong ni Dwight kanina. Yung sabi niyo po kasi before, si NBI Director Matibag, yung inaasahang bubuo ng kwento after ni NBI Senior Agent John Mark Calilong and ni NBI former Crime Cyber Division Chief Jerry Milotok. Ang tanong ko po, maituturing po ba nating nabuo na yung kwento gayong hindi pa nahanap yung assassin? Well, hindi naman kailangan mapangalanan yung assassin kasi syempre, I think kung nasa gitna ho sila ng investigasyon, mahirap to disclose it, not just in an impeachment court, but also publicly. Hindi ba? So that will be a bit of a difficult thing or difficult expectation for the NBI director to do. Pero sinasabi ho natin na kompleto na yung kwento kasi napatunayan na po yung previous threats by the Vice President against the President. Pero ang inilalahad niya ngayon, yung pong hindi natatapos, kundi tuloy-tuloy pong pagbabanta ng ating pong pangalang Pangulo at dahil kasama na ho yung mga kapamilya niya, mga banda din ho nila mismo laban sa ating pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. Thank you po. Ay, sir, good evening. Ako muna. Sir, balikan ko lang po yung tanong ni Rosalie. Hingin ko lang po yung pananaw nyo. An po pala ng Bombo Radyo. Sir, hingin ko lang po yung pananaw ninyo, no? Ano po yung pananaw ng prosecution sa pag-aproba po ng Malacanang ng Travel Authority ni Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy po yung impeachment trial? 5 bansa po yung pupuntahan niya. Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at Netherlands. Sa tingin po ba ng prosecution, sir, may epekto po ba ang personal na biyahe ni Vice President sa takbo ng schedule ng impeachment proceedings? Thank you. Well, nasa discretion naman yan ng Malacanang kung approvehin nila at hindi. No? Sa palagay naman namin, kung ang presentasyon lang naman ng artikulo, hindi naman makaka-apekto yon, no? Sa presentation. In fact, hindi nga siya pupunta dito. So it does not matter regardless whether she's in a faraway land or whether she's just within the neighborhood. The point is we've been asking for her to come here and then respond to these questions directly from herself, pero hindi pa rin niya ginagawa. So, kung kami pong tatanungin nyo, may epekto ba ito sa aming ang paglalahad ng mga artikulo ng prosecution? Wala po. Kasi from simulat sa pool, hindi naman po talaga siya pupunta. So, discretion na po yan ng Malacanang whether they approve the travel or not. So, apparently, they have approved the travel. Well, ang totoo naman, in as much as gusto nating makita yung pong pangalawang Pangulo dito, ang totoo po, mula po ngayon hanggang July 30, ang mas interesado po yung prosecution, mahuli po yung balyena ng ebidensya mula po sa MLC, bank accounts at BIR records. No? Kasi ito na ho talaga yung magtatali ng unexplained wealth. And katulad ng binabanggit ho natin, yung pong 6.7 billion total transactions, ano ba ito sa ordinaryong tao? Ito po ay almost 2 million in ayuda, almost 2 million in fuel subsidy sa mga namamasada, 1.5 million in health benefits no para sa atin pong mga may sakit at pasyente. Almost 800,000 in scholarships for college education. No? So, yan po yung scale nung pong pinag-uusapan natin na total transactions na pumasok sa mga bangko ng atin pong pangalang Pangulo at kanya pong asawa. Ibig sabihin, yung pong mag-asawa, meron po silang scale ng parang gobyerno. Yung pong pumapasok at lumalabas sa kanila pong bank accounts. Sino lang ba sila? Taong gobyerno, mga abogado, at mayroon pong mga naluluging mga negosyo. So yun po yung kailangan ipaliwanag sa bahagi po ng unexplained wealth. At yan po yung babantayan ho natin from today until July 30. Pagka nag-comply po yung lahat ng mga ahensya, doon po sa subpoena on financial documents.